Patagalan to, men. Nakakaramdam ako na itong laban na to ay uulanin ng clash. Pero matagal ang mga bakbakan. This is game 1. The Resistance versus the Kingdom. TNCC4 versus RRQ Kaito. Mid-round combination ng dalawang koponan kung titignan mo. Sa side ng TNCC4, may initiation yung roam nila eh. May pang-initiate, may pang-out, and at the same time, mas mabilis kayo makaka-rotate. For the side naman of for RRQ, meron kayong Global Heal, tsaka meron din kayong Netherrealm. Counter initiation is the name for RRQ Kaito, but for TNCC4, they have to be really aggressive. But not now. Kasi ultimate dependent din yung mga heroes na meron sila. The Barats, the Angela, even the Matilda. Ang mahirap dito for TNCC4, pag kinasana yung Netherrealm, kahit hindi mo pa isama yung Global Heal ni Xnova, single target kasi yung hyper carry nyo eh. Oh. Si Roger eh. Tapos yung Harit ay may kakayahan to do some AoE damage because of the chrono dashes and the synchro vision. Ngayon si Sharp ay pumupuhunan lang ng onting onting position against dito kay Ferds, pero that's under the turret. You don't wanna joke around. Ruby. Tansya ko nga magda-damage build to si Ferds eh. Maaari. Pwede. Yung mga naka-endless battle na Oo Ruby. Eh. Kasi in terms of sustain, di naman siya makukulangan. Meron naman silang Paramis, tsaka may Florin din naman sila. And knowing the playstyle of Ferds, talagang wild na wild. Hindi siya yung tradition maglaro na XP lane eh. Basta kung anong trip niya, yun yung gagawin niya. Trip ngayon ng RRQ Kaito dito si Kyurem. But again, the name of the game is sustain. Feel ko, ano tingin nyo guys? Comment down below kung ilang minutes tayo bago magkaka-first blood. Ayan, pwede. Ako, tansya ko, 4 minutes. Tansya ko, 6 minutes. 6 minutes ka. Ayan, comment down below guys. Ano tingin nyo first blood? Alam mo, yung mga ganyang galawan ng Harit at Roger. Wait lang Hold that thought. Kasi merong Netherrealm na gagamitin. At nakakapalag nga dito ang RRQ Kaito. Sinaniban din naman dito si Sharp at nakain nga ni G. Ang ganda ng stun onto Ferds, ang unang tutumba. The Wild One has been contained. At si Mingguin naman ngayon ang inahabol ni Kyurem habang the rest of the hook po i-focus dito sa Turtle. Mukhang libre na talaga na mapupunta sa TNCC4 ang Turtle na to. Grabe, again, we're talking about RRQ Kaito. This is a counter initiation na composition. Lagi na kailangang mauna yung TNCC4, kailangan sila yung mag-counter engage with the Netherrealm and the Global Heal. And hindi natin mararamdaman yun up until a time na makabuo ng item si Mingguin sa kanyang damage, and even yung mga sustain heroes makapag-Oracle, ang isang Baksha, and even itong isang Ruby. Agree. Actually, ang tanging kaya nga lang talaga mag-initiate for RRQ ay si Ferds. At siya pa nga ang unang binigay ng TNCC4. And apart from that, ang bilis kasi talaga gumalaw ng TNC, especially with the Matilda. Tignan mo, tuloy-tuloy lang nagpa-farm dito si G, nagka-retry battle. Sino nakakuha sa akin? Sa Lizard na lang, men, nagre-retry battle. Si G tsaka si Denjiro talagang ayaw nila magpatalo eh. Kakasubukan, nagkakabigayan. Hinatak ngayon si G. Pero hinatak din ni Kyurem pabalik. Hatakin mo, hatakin ko. Hatakan tayo eh. Ay, may first blood na pa. Meron na, 223. Okay, nagkamali tayo doon. Nagkamali tayo. 6 sabi mo, di ba? Ako 4. 6 minus 4. Equals 2. Ganun pala ang takbo. Pero itong gold lane matchup, no? Harit at Roger. Alam mo, hindi ako sanay makakita ng ganito kasi hindi mga heroes to ni Bobby eh. Hindi talaga eh. Hindi heroes ni Bobby to eh. Ano ba paborito niya, Brody? Bea? Bea. Bea talaga eh. Pag pinag-pick mo ng iba yon, ang ipipick nun, Claude. Yung sample nga, paano pag nagtatanong si Bobby? Ano kaya magandang hero? Claude. Ano yan? Claude yan, Claude. Sige. Tapos mapipick niya Bea. Ay, napindot, men. Gaganon si Bobby. Siyempre, kailangan mo maging unpredictable. Siya kasi yung tinitingnan kong standard talaga eh. Standard. Gold standard. Bronze. The bronze standard na nga. Pero kidding aside, etong gold lane matchup, ano na to eh, parang ito na yung rising na parang dating
Iritel Claude, dating Claude Curry, Oo. Roger Arit, lagi na yan eh. At pumasok na Uy, nga uy, dito tali, si Sharp, pero yung tali nun doon, nilapag naman din ng Zaman Force at tuloy-tuloy ang pag-aarkada ng dalawang kumpunan. Netherrealm! Pero Netherrealm, nilapag na nga dito ni Mingwin. Ang unang tutumba ay si X-Nova, mapupunta sa kamay ni G. At si Sharp talaga ang sinasaniban dito ni Vin. Kailangan talaga si Sharp dahil siya yung umaharap. Pero one thing I noticed as well for RQ Kaito na pagsasabay yung Netherrealm at yung Global Hill. So parang ang nangyayari, yung dalawang barahan nila pang sustain, binibigay nila ng isang birahan, pero yung TNCC4, nakatago pa yung isang baraha. Isa-isa eh, no? Parang yung layering of skills, tama talaga. Si Sai, nilapag na nga dito yung Zaman Force. Ang ganda ng stun out to Curem. Pati na rin G. Nandito pa rin ang RRQ at naipit nga nila doon si G. Pero here comes Curem with the circling eagle. Ajay, nakakapag-pre-hit din naman dito. Pulado ang mga RRQ. Andiyan na nga yung transformation pero pinigilan sila ni Purge. And ang si Mingwin na pa-flicker out doon dahil hindi na kinakaya yung TNCC4 at nakuha pa nga ni G. Ang Turtle doon. Oh! The Wild One! Pero nakabawi pa rin ang TNC. Men, yung isang clash na yun, 1 minute and a half, pa 2 minutes nga, isa sobrang tagal. Sa sobrang tagal, hindi pa rin tayo naubusan ng highlights. At kung babalikan mo yung ginawa doon ng RRQ, specifically ni Ferds, that was the last effort. Apat, kaso nga lang, wala pang damage. Kulang sa damage. Pero ang sinasabi lang dito ni Ferds, hindi kayo pwede basta umarangkada dahil pag kami nakakuha katulad ng pagkuha dito ni G, they told us welcome on to Ferds and they are really containing the Wild One. 0-2-0 na para kay Ferds. Mainit ang hukbo. The Resistance has been doing better for 6 minutes na sa ating laban. Nabanggit natin kung gaano pa, kung matagal pa ang hihintayin ng RQ kahit kailangan na ng damage. Denjiro daw, nasa gitna ng laban. Denjiro pumunta sa likod para ma-counter-attack etong sila G, pero guiding wind lamang. Para makatakas. The Flying Dinosaur, pero Circling Eagle, pang-engage! At si Sai nga ang kanyang gusto kunin doon, ang aga-aga pa lamang at malapit nang tumumba yung middle lane turret ng RRQ. 5-0 still for TNCC for 3.3k gold lead. Hindi nila mahawakan si G, hindi nila mahawakan si Ajay. Ito na yung ang daming pang sustain ng RRQ. Pero nahihirapan sila mag-infiltrate nahihirapan sila pumasok. Oo, meron silang kay Purge. Aray! Pero after Purge, what's next? Dahil kahit si G mismo, apat na ang inahabol at nakain pa nga. Sharp, ang ganda ng pagkasa dito ng curtain call. Pero Netherrealm nandyan na rin naman. Nakakapag-pre-hit nga dito ang mga miyembro ng dalawang koponan. Pero ang unang tutumba ata si G. Naligtas na sana. Pero nahabol pa rin doon ni CY. At mukhang RRQ Kaito, nahanap na ang pagbawi na gusto nila. Purge, nandyan naman para humarap. Andiyan si Sharp at si Vin na kanya makikita, but a turtle could be guaranteed para sa RRQ Kaito. No jungler for TNCC4. Ito na yung pagbawi ng kaharian. Nagkaka-damage na at wala ring humahawak kay Sai. Ganon ka-crucial ang kill na nakuha ng RRQ Kaito. Very first kill nila might be the turning point of this game dahil it led to TNCC4 na hindi na lang mag-contest for the last turtle. Wala na ring sense kasi hindi natin makukuha or ma-out-retry ang RRQ Kaito. And with that, nakaisa pa sila doon sa gold lane. Pero si Birds, ang ganda na pagpasok dito. Si Vin ang gusto niya kunin dito, pero makakalayo din naman. Denjiro, pumasok. G, nag-aharapan ng dalawang junglers but with the sustain, matapang ang dalawang koponan. Double hatak na sana yun. Hinatak ni Birds, hinatak ni Mingwin, kaso hindi nila napalabas doon sa sa bato, hindi napalampas. Oo, hindi. Masyado malaki kasi. Ay, hindi. Si Vin pala yun. Nakala ko si G. And again, we're talking about TNCC4, how could they re-engage and counter-engage as well? Kasi Matilda pa din to. Ito yung the perks of the Matilda. Diba? Pag may nadedelikado, guiding wind lang, saka yung Flash of the Oasis. At ang hanggang I'm offended dito kay Ajay. Curem, pumasok na nga din with the circling eagle. Nandyan din naman si G. Mingwin, nandyan din. Purge, 3-on-3 RRQ versus TNC. Nandito na nga yung mga reinforcements pero with the sustain once again, walang casualties for both teams. Ang daming nangyayari pero walang namamatay. At di na nga nila napapansin si Sai. Sabi kanina ni Butters, ang win condition ng RRQ is to take the attention away from CY at yun yung ginagawa ng RRQ. Yun nga yung nangyayari. And for TNCC4 naman, protect G at all costs. At napoprotektahan din naman si G kahit paano. Na-checklist, na-check
ang checklist. Oo, na-check ang checklist. Ang dami ding times na si QREM, isang hit na lang si G. Guiding Wind, naliligtas pa. So, ang checklist ay hindi checklist. Oo, check. Di ba? Check lahat. Oh, check more. Pero ang ganda ng pwesto dito ng RRQ Kaito. They can actually initiate. Si Purge, maganda yung vision, position. Nandyan din naman yung flicker, pati na rin yung ultimate. Si Ferds. Si Purge ang magiging susi ng RRQ. At yun na nga, I'm offended play. Sinamahan pa nga ng Zaman Force. Coming in from Zai. Kakayanin ba ng sustain ng TTC4? Parang hindi nakatatal. Si Sharp ang unang tutumba. Si G ang next target. Yung Guiding Wind nandun to the rescue. Pero si Mingwin, hihilahin siya pabalik. At si Purge, nandyan na naman ulit. Mapapalayo ang mga member ng TTC4. Pero galing sa likod. Ajay plus Vin. The combination. Ginamit lang natin yung Netherrealm para ma-out-sustain ng TTC4. At parang hindi pa rin ito talaga tumitigil ang RRQ Kaito. The Kingdom is there. But TTC4 with the Guiding Wind. Matitigil ang clash. Isang casualty lamang. Ngayon, aatras pa talagang tuluyan na hukbo. Mabubuhay na rin naman si Sharp. May Lord na paparating. And again, we are talking about Sai na hindi nahahawakan ng hukbo. Nandyan yung mga bala. Nandyan yung pag-ikot ng Circling Eagle. Retry battle. Kanino mapupunta? Pero sumigway kasi yung Circling Eagle at si First napatay na nga ang Retribution holder ng TNCC4. RRQ Kaito will secure this Lord. At pinapaliw ni Ferg si Ajay. Pinapaliw si Sharp. At mukhang uuwi muna ang hukbo dahil RRQ Kaito regaining their kingdom. Nagkakaroon na ng damage. Nagkakaroon na ng palag. Ito na yung iniintay ng kaharian na power spike ni Sai, na Denjiro? power spike ni Mingwin. Denjiro gumugulong, naghahanap ng pwedeng targetin. Pero mukhang ang ibang pwesto, ang ibang target ng RRQ Kaito ay ang turret sa gitna. Turret sa gitna, tutumba na nga din. Habang inihintay nila ang Lord doon, galing sa taas. Denjiro bumili na nga din ng Guardian Helmet. So in terms of sustain, mahihirapan talaga nilang puruhan etong jungler ng RRQ. Ngayon, sino bang double sustain ang mas maigting? Angela Matilda ba o Florin Faramis pa rin? Kasi may Lord na nagmamarcha para sa kaharian. Yung itaas ang target ngayon, sama-sama na at walang mag-iiwanan. Sayon at TPs, pinapakita na walang hahawak sa akin. Hindi ko kayang patayin. Kumakatok ang kaharian sa hukbo. First, ginamit na kaya I'm offended. Sinabayan pa ng Zaman Force coming in from Sai. Nagka-clash ang dalawang kumanan dito. Pero the stage is there. Netherrealm, ginamit na nga din. Sharp mapapauwi. Pero pumapasok pa rin ang TNCC4. Yung Lord, nabasag na nga ang base ng TNC. And they're now transitioning to the middle lane. Disiplina pa rin para sa Kingdom. Atras muna ang kaharian pero may wave 2 pa naman. Maaaring dumiretso na muli pero ang call ng RRQ Kaito, invade na lang muna. Meron ulit I'm offended dito si Ferds. Kahit kanina pwede niya yung gamitin, pero na-cancel out ito dito nas welcome. Naiipit dito si G. Guiding Wind out lamang, pero RRQ may minion wave sa baba. They can force another clash. Susubok ba? May makukuha ba? Hindi na ata susubok dito ang RRQ dahil gumamit ng Circling Eagle dito si QREM. Push Pero lang! push pa rin sila at pumupuso dahil si Sharp ang tutumba kahit sinilipan to ni Vin. First again with a wild play at dalawa na ang nawala sa TNCC4. Meron silang minions and RRQ Kaito momentum nasa kanila pa rin. Ang kaharian naglalagablab na pagbaliktad ng laban nung early game. Sure, nahirapan talaga sila.